Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Welcome kayo sa ating munting YouTube channel na Pinoy Firearms Instructor. At doon sa mga naghanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril, ay wala po ako dyan. Ako po ay nandito sa Kuwait. 20 years na po ako nagtatrabaho dito bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith, at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Bill Sotre. Okay. Ayos ang paliwanag mo, sir. Sa kaalaman mo, sir, alin ang mas accurate? Ang polygonal o ang land and groove barrel? Ano ang pros and cons ng mga ito? Thanks po and God bless. Okay, bago natin yan sagutin at ipaliwanag, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 36,700 na mga subscriber. At patuloy tayong dumarami. Maraming salamat sa inyo, sa inyong hindi pag-i-skip ng ads, dahil tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan sa pag-aaral, anak ng mga single parent. At ang priority ko po talaga kaya ako gumawa ng YouTube channel ay itong aking pagcha-charity sa mga estudyante, dahil matagal na po ako nagpapaaral ng mga bata na medyo hirap sa buhay. At napipili ko nga ang pag-aralin yung mga anak ng mga single parent. At ako po ay nagpapasalamat na may mga sponsor tayo na tumutulong sa akin at saka sa atin, at yung mga hindi nag-i-skip ng ads, yung mga silent viewer natin. Kaya nga't pasasalamatan ko lang ngayon ang ating mga sponsor, ang nagpadala sa ating GCash. Ito po yung ating GCash, yung mga nagpadala dyan. At baka gusto rin ninyong tumulong. Maraming salamat sa inyo. Si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Boy Umay, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ayan, maraming salamat po sa inyo at kayo ay may gininto ang puso sa pagtulong. Okay, ayan, at sasagutin natin ang katanungan ni Bill Sotre. Ayan, papakita ko lang sa iyo, meron tayo ditong barrel. Yan, yung mga barrel natin. So, ano ba yung tinatawag natin na polygonal? At saka yung land groove, o yung land groove yung tinatawag natin na conventional. Yung mga barrel yung mga kinagisna natin na barrel, kumbaga papakita ko sa inyo yung itsura ng polygonal at conventional. Ako na dinowing ko na lang. Ito po yung polygonal, ganyan ang groove niya. Ayan o, ganyan. Para siyang, kaya pag yan ay parang may mga burol siya, may mga burol. Ayan o, may mga burol. Ito namang conventional o yung mga tinatawag natin na land and groove, ito yun. Ito yun o. Land and groove. Okay? Yan o, may mga ganyan yan. So yan ito yung tinatanong ni Bill Sotre. Ito yung parang may mga burol, parang matatalas, yung may mga kantuhan siya, matatalas, may mga kantuhan, may mga kantuhan siya. Papakita ko sa inyo yung actual na barrel. Ang karamihan ng mga polygonal ay mga Glock. Awan ko kung makikita ninyo ng mas maliwanag. Ito yung sa Glock. Papakita ko pa sa inyo yung meron pa ditong isa. Ayan o. Ayan o, parang makinis siya. Yung mga groove niya ay parang burol na ganun, parang burol, pabilog yung mga groove niya. Ayan o. Ito. Yan o, pabilog siya. Ayan. At ito naman yung mga conventional o yung mga ito. Papakita ko sa inyo. Hindi siya masyadong
clear. Pakita ko nga sa inyo. Yan siya. Kung makikita ninyo ito, yan o, parang mga gear yung gears. Dito yata mas maliwanag. Ayun o, may kita ninyo yung dulo ng barrel. Ayun o, parang gear Yun yung baba na yun. So ganun siya. Samantalang ito namang isa, itong Glock ay parang siya, swabe ba ang dating. Okay, yan. So mas clear pa yata yung drawing ko ito yung ito yung polygonal na tinatawag. At saka ito yung conventional. Yan. Basta parang ganyan yan. So ano ang niyan, pros and cons? O unahin natin yung sabi alin ang mas accurate. Alin ang mas accurate? Sa totoo lang, ito po ko to sarili ko itong idea, hindi ako kumukopya sa iba. Kasi iba-iba ang mga sinasabi ng iba-iba ang sinasabi ng mga, kahit yung mga Amerikano na, hindi ko paniniwalaan yan. Ang paniniwalaan ko yung sarili ko. Kung ano yung aking opinion ko ito. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin. Ang opinion ko sa accuracy, pareho lang. Kung tinanong niya ko bakit, pareho itong dumaan sa, kumbaga dumaan ito sa masusing sa palagay ba ninyo maglalabas ang Glock ng ganitong o yung ibang mga brand? Huwag na tayo magbanggit ng maglalabas ba sila ng ganyan kung yan ay talo sa accuracy nung tinatawag natin na conventional. Yung conventional, yun yung mga kinagisnan pa natin na ilalabas kaya nila yan kung talagang talo sila sa accuracy. Samantalang yan ay itinesting nila yan ng mga nakagato. Hindi ako bumibilib dun sa nagtitest lang na sa kamay lang na nakakalso lang na ganyan. Hindi ako bilib doon. Hindi ko pinaniniwala mas pinaniniwalaan ko pa yung mga dumaan sa computer, dumaan sa masusing pagsusuri. Hindi nila ilalabas itong tinatawag na polygonal. Pero naglabas sila ng marksmanship, ng marksman na polygonal. Naglabas din sila. Pero yun lang, basta marksman ang tawag nila. Hindi ko alam kung ano ang nun. Basta meron sila. Pero sa akin paniniwala, hindi rin, kung ito ay mas accurate, kung mas accurate ito kasi dito, wala nang maglalabas ng puro polygonal na ang, puro mga barrel na, puro polygonal kasi matatalo sila sa market Kung talagang itong polygonal ay mas maganda sa conventional. So ang aking dyan ay pareho yan pagdating sa marksmanship. Nasa pag-tuning na lamang ng inyong baril at nasa inyo ng kamayan. So, yan. Awan ko kung maniniwala kayo sa akin yan. Kasi kung mag-aano kayo ng ibang mga nagtitest na ganyan, hindi ko paniniwalaan yun. Hindi ko paniniwalaan yun, sorry. Disclaimer lang. Mas paniniwalaan ko yung nakaimbento nito. Bakit sila maglalabas nito kung talo naman sila? Nitong common sense. Bakit sila maglalabas ng ganito? Okay, nauna yung conventional. Bakit sila maglalabas ng polygonal kung mas accurate ito? Hindi na sila naglabas niyan. Pinag-aralan nila yan. Mas sinaliksik nila yan bago nila ilabas sa market yan. Katakot-takot na test yan. Katakot-takot na test ang aabutin nila. Dahil nga nagpapagalingan itong dalawa nagpapagalingan
O edi sana yung mga lahat ng mga brand ng mga baril na ay mas maganda yun. O di ano yun na yung polygonal na ano. Eh yun ang aking paniniwala. Kasi nasa ano rin yan nasa na I mean nasa paggamit din yan. Wala na sanang bibili ng mga baril na ano kung ano man, kung halimbawa kung talagang tinalo na itong ano itong conventional, ay di wala na. Kumbaga hindi sila sabihin natin ay paano nakapatent yan, nakapatent ito. O edi sana wala nang bumili ng ano ng mga baril na ganito dahil talo sa accuracy. At sa aking paniniwala, kahit ako sa aking pagtitesting gumamit na rin ako ng Glock at gumamit na rin ako ng conventional. Hindi ko pa rin ipatatalo ang conventional. Sa akin Sa akin dahil nakakagamit ako nito, nakakagamit din ako nito. Wala. Pareho, ano lang yan. Pero, pagdating sa mga bala ng reload, pagdating sa mga bala ng reload, itong polygonal ay hindi friendly sa reload. Hindi ito friendly sa reload. Bakit kanyo? Ang lapad ng ano nito Ang lapad ng kakapitan ng ano nito Ang lapad ng kakapitan ang lapad ng kakapitan ng tingga nito Kasi ang kinakapitan ng tingga ay yung mas mababa. Yung mas mababang parte, doon kumakapit ang tingga. So hindi friendly ito sa ano. At kung kayo ay may mga, hindi na ako magbabanggit ng brand. Kung kayo ay may mga baril na polygonal at gagamit kayo ng reload na LED, dapat masipag kayong maglinis ng baril. Huwag ninyong paabutin ng 50 rounds. Linis na kakaagad. Panoorin ninyo isa kong video. Ayan. So, ang sa akin, pag kayo ay bibili ng baril, ang bilhin ninyo ay wag yung ganito. Ito wag yung malalim ito. Yan, wag yung malalim ito. Ang bilhin ninyo yung mga ganito Yung mga malalalim itong mga ganito. Malalalim. Pag madumi na ang baril mo niyan, posibleng yung basiyo mo ay kaya may mga nababasag na na polymer pumuputok dito Pag pumutok dito, damay na pati yung magazine. Pati yung isang balak, minsan sumasabog na yung bala sa magazine pag umapoy dito. Ito sa ilalim. Kaya maraming nagka-crack ng mga baril. Dahil nga pagka malalim yung ganito, pagka malalim yung ganyan, pagkatapos ay madumi na yung baril, malakas na ang pressure dito sa huli. Yun ang mga nangyayari. Itong mga malalalim na ganito. Kaya nga ina-advise ko na wag itong babawasan itong ilalim nito. Wag ninyong babawasan 'yan. Okay? Mas maganda yung mga ganito na hindi man malalim ito. Hindi man pasok. Okay? Ano pa ang kung kayo pipili ng baril, hanapin niyo yung full yung nakaisang twist. Tingnan niyo itong baril na ito, hindi ito nakaisang twist. O kalahating twist lang yan. O yan hindi masyadong twisted. Dahil mas accurate yun. Tingnan niyo itong isang baril na to. Ito, nakaisang twist ito. Malinaw ba dyan? Yan
mas maganda ang twist. Sapagkat yung nakaisang twist na yan ay mabilis ang spin ng bala, at pag mabilis ang spin ng bala, mas maganda sa accuracy. Mas maganda sa accuracy, yun ang ano ko. Ito. Tingnan ninyo ito. Ito, hindi ako magsasabi ng brand. Yan, mga ganyan na nakaisang twist. At saka ito. Yan o, nakaano ng twist yan o. Itatabi ko sa inyo yung yung hindi nakaisang twist ha. Kumparahin ninyo yung dalawa na yan. Di ba? Mas twist ito kaysa dito. So, yun ang maano ko sa inyo, masabi ko sa inyo. At pagdating sa lakas, hindi nagkakahuli. Hindi nagkakahuli ang lakas. May diferensyang kaunti. Pero masasabi ko na halos magkapareho lang. Malit ng diferensya. May bala na mas malakas yung polygonal, mas malakas yung conventional, yung land and groove. So sa lakas pareho lang. Ang inaano ko lang sa mas accuracy, kung makakita kayo nito, mas pino siya, mas maraming groove. Yung mas maraming groove. Ito, mas maraming groove ito. Ayan o, hindi na ako magbabanggit ng mga brand dahil baka tayo ng YouTube. Okay? Ayan o, kumbaga mas marami yung kanyang groove. Mas pino siya. Kasi, kumbaga sa yan, maganda ang twist ng bala niyan, mas accurate yan. So ayan, at kung kayo may maidadagdag pa, ay pwede ninyong idagdag. Kasi yun ay aking opinion yun. Ang sa akin ay hindi yan nagkakalayo ng nagkakalayo ng accuracy. Sa lakas, hindi rin yan nagkakalayo, hindi man nagkakaiba yan. Dahil yan ay nagkakaiba na lang yan sa bala, sa haba ng baril. Yan na lang masasabi ko. Sa klase ng bala, sa haba ng bala. Kaya nga sinasabi ko, itong polygonal ay hindi man ito friendly sa mga reload. At kung ito gagamitin ninyo sa reload, ay masipag kayong maglinis. Although, sinasabi ko naman, polygonal yan, o yan ay yung conventional, dapat malinis talaga tayo sa barrel. Pareho. Pero, mas wag ninyong pababayaan na madumi ang barrel ng polygonal dahil dyan maraming sumasabog. Yan lang ang ko. Mas maraming sumasabog niyan na barrel sa mga ganyang group. Dahil nga, pagka kayo ay lalo na kung ang balan nga ninyo ay yung lead na reload. Ayun. So ayan, hanggang dito na lamang, napapahaba tayo. At yun lang ang masasagot ko dyan. At kung meron kayong kung may idea kayo, kung meron kayong parang yan, 45357, may gusto dito, may gusto dyan, ay wala tayong tulak-kabigin yan. Kumbaga, wala akong tulak-kabigin dyan. Okay. Pero nasabi ko na sa inyo, yung sa aking opinion, kung kayo naman ay naniniwala sa ibang mga videos, walang problema sa akin. Kung mas naniniwala kayo sa kanila o naniniwala kayo sa akin, salamat kung ako'y pananiniwalaan ninyo. Okay, opinion ko yan at obserbasyon ko yan. Hindi ko sakop ang obserbasyon ng iba. Okay, kung may napanood kayong ganon na kinukontra ko, walang problema sa akin yon. Ito yung iba yung experience ko, iba yung experience niya.
Iba yung field niya, iba yung field ko. Kaya nga pinakita ko sa inyo yung aming shooting range para makita ninyo kung ano yung aking field. Okay, yung mga nagtitesting-testing lang dyan, iba ang field nila. Okay, iba yung aking field. Kumbaga, iba ang aming ginagalawan. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-submit din naman. Sana naibigan ninyo ang topic na ito at maraming salamat kay Bill Sotre sa kanyang ibinigay na topic sa atin. God bless us all. Thank you very much.